Okay, thank you, Lord. Alam niyo po, kanina pa ako nakikinig sa pakinig ko na, abay, lahat yung pipreaching ko, nasabi na ninyo. Kaya tama-tama lahat ng pinagsimulan natin, simula pa sa offering, hanggang din sa ating abay, ang pag-uusapan po natin kasi tungkol sa faith, pananampalataya. At yung kanina pinag natin yung mga testimony niyo at yung mga nadinig ko, sabi ko, kasama nila sa preaching ko yun. Kaya thank you Lord. Ang ating pong ngayon is ang pag-aaralan po natin is tungkol po sa ating pananampalataya. At kung paano tayo lalakad sa pamamagitan ng palataya, walking by faith. Ano po? At ang ating pong verse ngayon ay nasa Hebrew 11:1. At yun po ang pinaka-meaning ng faith. Sabi po rito, tayo may pananampalataya kung magtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at maniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo po muna lahat ito mayo at tayo po manalangin. Ano po? Hallelujah, Lord. Maraming po salamat sa araw to Lord. Binigyan mo kami ng pagkakataong magkasama-samang muli. At sa araw pong ito ay aming pag-aaralan kung paano kami manampalataya, kung paano kami magkaroon ng tiwala o bigay namin ang aming buong puso sa iyo na bilang isang Diyos namin, bilang isang Ama namin, na bilang isang aming Panginoon na lumikha sa amin, na nagbigay sa amin ng buhay. At hayaan mo po Diyos na mabantas ka namin, mapupurihan ka namin, na lahat ng bagay ay nanggaling sa iyo, na lahat ng aming nararamdaman, lahat ng aming pangailangan, Lord, ay lahat ikaw may layo nito, Lord. Lahat ito ay purpose mo para sa aming buhay. Kaya po Lord, hayaan mo po na may bigay namin sa iyo ng sapat-sapat ang aming pagtitiwala, Lord, ang aming panampalataya, Lord, ng buong puso, Lord, at kaisipan, na ikaw ang aming Diyos, na ikaw lamang ang aming aasahan, Lord, at hindi po ang aming mga pansariling karunungan, Lord, at para may bigay po namin ang aming pansariling pagtitiwala sa sarili namin ay mapalitan, Lord, ng pagtitiwala sa iyo, Panginoong Lord. Kaya po, Lord, maraming po salamat, Lord, at kaya po na ang aming pag-aaral na ito ay matutok at matanim sa aming mga puso sa araw na ito, Panginoong Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo at tigil mo po ang aming pag-aaral na ito in Jesus' name. Amen. Okay. Ang ating pong layunin dito sa pag-aaral na ito ay ang ating pong layunin sa ating pag-aaral na ito ay upang lumakas at magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. At isa pa po, upang lubos tayong manampalataya sa ating Diyos na buhay. Ito nga po sabi sa Hebrew 11:1, tayo po ay may pananampalataya kung magtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at maniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Sa English po, sa dictionary po, kinuha ko po yung meaning, faith is confidence or trust in a person, things, deity, and in the doctrines or teaching of a religion. It may also be belief that is not based on proof. Ito po raw ay isang pagtitiwala. Pagtitiwala sa isang tao. Ibig po sabihin, yung ating ating kalaman, sa halimbawa, meron tayong kaibigan, meron tayong nagtitiwala tayo sa kanya nang hindi tayo hindi tayo nag-aalinlangan. Kagaya po nito yung ating mga anak. Ang ating pong mga anak, kung ating titingnan, sila po ay umaasa sa atin, nagtitiwala sa atin bilang isang magulang natin, na hindi sila nagtatanong kung bakit tayo. Maraming mga bagay sa anak na makikita natin ang pagtitiwala, nakikita natin sa kanila. Na bilang isang tayong mga magulang, na bilang isang tayong mga na kahit hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila, nandun yung pagtitiwala. At ito po rin daw ay isang pagtitiwala sa halimbawa sa isang bagay. Sa isang bagay na hindi natin na ang ating na isang bagay na kaya nang gawin o kaya nating bigyan natin ng paniniwala ng isang bagay ay kahit
magkaroon tayo ng tiwala na kaya sumuporta sa atin, na kaya nga tayong na kaya tayong tawag dito, magkaroon ng paniniwala sa isang bagay na kahit hindi natin alam kung ano ang kapupuntahan. At ganoon po din sa isang deity daw sa Diyos, na paniniwala sa isang Diyos na hindi natin nakikita, o sa katuruan ng isang bagay, katuruan ng mga bagay na itinuturo sa atin ng isang guro o ng isang na ating pinaniniwalaan, na ating na ang ating kaalaman ay nagtitiwala lang sa kanya na tama ang kanyang sinasabi. At ito raw po ay bagay na ang pananampalataya raw po ay isang bagay na yun nga na ang tiwala natin ay nandoon kahit wala tayong kasiguraduhan sa tawag to, sa kanyang proof. Ano po? Katibayan. Pasensya na po dahil ako po sa Tagalog medyo mahina po sa Tagalog ito. At sa atin po pag po tayo nananampalataya, nandito po yung ating nandito po makikita natin yung ating pansariling pagtitiwala sa sarili. Pag tayo nananampalataya sa isang bagay o sa isang tao, ay nababaliktad. Ibinibigay natin imbis na tayo magtiwala, yung pagganahin natin, yung tiwala natin sa sarili natin, nagkakaroon tayo yung tiwala sa ibang tao. Imbis na sarili natin ang ating pagganahin, meron pong mga pagkapo tayo na nananampalataya, tayo po yung tiwala natin sa sarili. Imbis na tayo mag-depend sa tiwala natin sa sarili, nandoon yung ibibigay natin sa kanya yung tiwala sa kanya. Hindi yung sarili natin ang ating iisipin. Pero po rin sa ating kaalaman, pagka po tayo may yung ating kaalaman, imbis na tayo mag-isip ng bagay, halimbawa kung tayo may problema o imbis na tayo mag-isip ng mga bagay na para sa atin kung paano sa malulusutan, hindi po natin iniisip yung mga bagay na yun. Dahil sa pananampalataya, binibigay natin yung tiwala, halimbawa sa ating Diyos, na ang imbis na kaalaman natin, ang kaalaman ng Panginoon Diyos ang mangyayari. Na i-abandon natin yung ating kaalaman at hahayaan natin na gumana yung ating pananampalataya na kaya ng Diyos na tayo magdidepend sa Kanya. Nakuha po ba natin? Na ang pananampalataya natin ay wala sa sarili natin, kundi nasa ibang tao, nasa ibang bagay, o nasa ibang katuruan. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya nga po, yung ating kaalaman kasi is nahati sa dalawang bagay po. Meron pong tinatawag kasi na kahit na nananampalataya, meron pong kasabihan na pag hindi mo lang nakita, hindi ka niniwala, di ba? Pag hindi mo narinig, hindi Meron na marami tayong mga tao. To see is to believe. Kaya po ang ating pong pananampalataya ay nagdidepend sa ating mga kaalaman. Kung dalawang kaalaman po klase, meron po kasi yung tao. Ang kaalaman ng tao, ano po yung kaalaman ng tao? Yung 5 senses natin. Na kung anong nakikita natin, doon tayo naniniwala. Kung anong narinig natin, naamoy, o kaya nararamdaman, yung nahipo natin, yun ang bagay na pinaniniwala natin. Yung bagay na hindi natin nakikita, hindi natin pinaniniwalaan. Di po ba? At ang isa pa pong uri ng kaalaman ay yung spiritual. Yung spiritual knowledge po, yung revelation knowledge na tinatawag, yung pahayag na yung pong nanggagaling sa espiritu natin, yung kaalaman. Kung ating pong babalikan sa pag-aaral, ang katawan po kasi ng tao na nilikha natin, natahati po tayo sa body, soul, and dead spirit. Kaya kung dead spirit po yun, ang tao po kasi, yung katawan natin, yung soul natin, as a spirit. Pagka po tayo, hindi pa po tayo na-born again, o hindi pa tayo nagkakaroon ng salvation, tayo pa po ay may dead spirit sa ating katawan. Pagka po tayo nagkaroon ng salvation, tinanggap natin si Jesus Christ, nandun na po yung papasok yung spirit sa buhay natin. Yung po yung magpapatakbo sa buhay natin sa layunin ng Panginoon. Pagka po tayo ay hindi pa pumapasok, hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ as our Lord, as our Savior, ang ating pong espiritu ay patay pa. Kaya po pagka tinanggap natin siya, yung espiritu natin ay nabubuhay. Yung po, ang espiritu nagkokontrol, nagsasabi sa isip natin na
galing sa Panginoon na yung pahayag na kaalaman niya. Nakuha po ba natin? Yung bagay na una, yung sense knowledge o yung to see is to believe na tinatawag at yung kaalaman na galing sa Espiritu. Nakuha po natin. Meron tayong mga kaalaman na halimbawa, ito po lagi po yung spirit ng tao ng galing sa Panginoon, lagi po yung pumapasok sa ating konsensya. Yung po ang nagtuturo yung konsensya natin, yung kaalaman ng konsensya natin, nasasabi sa'yo, gagawin mo isang bagay na, mali yan. Tinuturo hindi naman tinuturo yun ng mata mo, hindi tinuturo ng pakaalaman mo. Tinuturo yun ng konsensya mo. Nakuha po natin? Yung galing sa konsensya natin, yun po yung espiritu na nagtuturo. Yun po ang espiritu na kaalaman natin. Paliwanag po ba? Nakuha natin. Kaya po dalawang klase yan. Isang yung, kasi po meron po pananampalataya na sabi, naninimpalataya ko dyan kasi nakikita ko naman sa kanya Di ba? Nananampalataya ko dahil nakaramdaman ko naman ng gano'n. Yun po ay pansarili natin kaalaman yun. Panampalataya sa sariling kaalaman. Kumbaga po sa silya, sa bagay nga, titiwala tayo sa silya. Upo tayo sa silya, yung silya, alam natin, kapag tayo upo sa isang silya, alam natin hindi tayo matutumba. Dahil sa ating kaalaman, dahil sa knowledge natin, na experience knowledge natin, na yung silya kasi, ay nag-hold talaga yan kung gano'ng kabigat. Hindi ka pwedeng halimbawa silya na galing sa karton. Alam mo, na yung karton, pag kinukuhan mo, babagsak ka. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo wala, di ba? Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, depende doon sa iyong kaalaman na yun ay masisira. Pero kung ito ay isang kaalaman na gagaling sa iyo, halimbawa galing sa Panginoon, magdidepende ka doon na hindi ka nag-iisip ng wala kang knowledge. Nakuha po natin? Naintindihan po natin? Hindi po alam. Pag hindi po naintindihan, huwag po kayo mag-amen. Mag-amen po tayo. At tayo po malaman tayo, pati po ako, nagkakaroon po ako nalalaman ko na naintindihan yung sinasabi ko. Kasi pagka po salita ko ng salita ito, tapos hindi naman yung naintindihan, pwede po kayo magtas ng kamay. Sabi, brother, hindi ko na maintindihan, pakiulit yung pwede po gano'n. At tayo naman po dito ay, ang purpose na natin dito ay tayo matuto. Ang hindi po natin purpose dito, makapagsalita lang ako, makapagpakinig kayo. Kaya pag hindi niyo po naintindihan, itanong nyo, ulitin natin, balik tayo sa from the beginning kung kailangan. Okay po ba yung gano'n? Huwag po tayong mahiya, dahil kaya po tayo nandito para po tayo matuto, para po tayo ay malaman natin yung mga pinapag-aralan natin dito, di ba? Kasi po, pagka po ako, alam po ba, kahit po sino nagsasalita rito, pag hindi nyo naintindihan na tanong, talaga po kinakailangan natin magtanong. Kasi meron mga bagay tayo hindi pa naintindihan dahil meron pong bagay dito minsan na malalim yung sinasabi namin. Yung sinasabi ko, hindi ko naman alam yung pero nakasulat po sa Bible. Yung mga sinasabi po namin. Ang amin po sinasabi rito ay tungkol lang po sa pinag-aralan namin tungkol sa Biblia. Hindi po kami nagsasalita rito ng tungkol na sarili namin haka-haka. Kaya po lahat na sinasabi nito, kahit po yung simula sa words, sa pagkanta hanggang sa matapos, lahat po yan ay batay po sa aming pinag-aralan, sa aming pong kaalaman dito sa Biblia. Na tinuro lang po sa amin din ng mga nagme-mentor sa aming mga pastor at ng guidance na rin po ng Holy Spirit para maintindihan namin. Ano po? At ang pinakamaganda pong isang halimbawa ng pananampalataya ay si Abraham. Kung kilala niyo po si Abraham, sa atin po, sa inyo na sa palagay ko po, bago tayo nagbabasa ng Bible, maaaring hindi niyo po alam yung kwento. Si Abraham po, siya po yung ating pinaka-father, yung pong pinanggalingan natin from generation to generation. Siya nanggaling hanggang kay Jesus Christ hanggang sa doon po nanggaling ang ating lahi. Ngayon, nung unang panahon, sa Old Testament po, siya po ay tinawag ng Panginoon. Dahil sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang na alam ng Diyos na ang pananampalataya niya ay totoo. Pinili siya ng Panginoon. Tinawag siya tinawag siya ng Panginoon na sabi niya kay Abraham, Abraham, sumama ka pumunta ka sa lugar na yon, ililipat kita sa ibang lugar at doon, palalaguin ko ang iyong lahi at ikaw ay magiging ama ng sambayanan.
doon magsisimula ang iyong Si Abraham po ay isang nasa bayan po ng, o yung bayan po ng Or na sinasabi sa Biblia, na yung pong bayan yun ay, ang katayuan po ni Abraham ay, hindi siya po may kaya rin, dahil po yung lugar niya ay isang mayaman na lugar, at meron po rin siyang kaya. Pero nung tinawag po siya ng Panginoon, sumunod po siya nang hindi nagtatanong. Hindi siya nag-ano, dahil alam po niya na ang Diyos na tumawag sa kanya, yun ang kanyang Panginoon. Hindi po siya nagtanong dahil sa kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon, lahat ng sabihin ng Panginoon ay sinusunod niya. Tapos, yung po nga yung bagay na nung tinawag siya ng Panginoon, ang pinakamagandang kwento po rito, nung si Abraham po kasi ay nagkaasawa siya ng ang pangalan ni si Sarah, na hindi po sila nagkaanak dahil bago po yung asawa niya si Sarah. Ngayon, hanggang sa dumating po sila ng edad na si Abraham ay nasa 100 years old na, tapos si Sarah ay 90 years old. Huwag po kayo magtataka kung bakit matataas kayo. Dahil nung unang pong panahon, ang tao po ay umaabot ng 1,000 years old, 8,800 years old, ng mga panahon po nila. Ngayon po lang itong dumating sa atin, ng mga panahon na ito, na tayo ay mga sa 70, 80 na mga nagkakaano tayo, pumapanaw na, dahil po sa atin na rin po hindi pag-aalaga sa sarili. Po. Kaya po nung panahon na yun, ganun po, sa madaling sabi nga, nagkaroon sila ng, sabi sa kanya ng Panginoon, bibigyan kita ng isang anak. Sabi niya, Lord, paano ako magiging paano ako magiging ama ng sambayanan, paano ako magiging father of the nation? Sabi niya, samantala yung aking asawa ay bao. Wala po kaming anak. Kundi yung po nga magiging anak namin, siguro bibigyan namin sa alipin, yung aming lahi siya magpapalawang ng Pero hindi po sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ako ay nagbibigay sa iyo, nangangako sa iyo, na bibigyan kita ng anak. Manganganak ang asawa mo, at kayo, ang lahi mo ay darami. Tapos dumating nga yung panahon, sa madaling sabi po, dumating yung panahon na nagbuntis yung kanyang si Sarah, yung kanyang asawa. At kahit nga po rin yung asawa niya, nagtaka rin. Sabi niya, Lord, paano ako magbubuntis samantalang 90 years old na ako? Hindi na po ako nire-regla, menopause na po ako. Sabi niya, nagtaka siya. Sabi niya, magtiwala kayo sa akin. Dahil ito ang aking layunin sa inyo, ito ang pangako ko sa inyo, na pararamihin ko at gagawin ko isang ama ng buong bayan ang iyong lahi, sabi kay Abraham. Sa madaling sabi po, nagkaroon po ng anak sila, ang tinawag po ang pangalan nun ay si Isaac. Isaac. Si Isaac. Tapos, nung panahon po ng si Isaac, nagkaisa-isa nilang anak, dumating po yung panahon na nagbibinatan yung si Isaac, at gustong subukin ng Panginoon ang kanyang pananampalataya kay Abraham. Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, ialay mo ang kaisa-isa mong anak sa akin. Dali mo siya doon sa bundok ngayon at magawa ka ng altar doon at ialay mo sa akin. Nagulat si Abraham. Sabi niya, doon, kaisa-isa kong anak to. Pero hindi po nung tinanong lang niya, pero hindi siya nagreklamo. Tapos nung dumating po yung kinabukasan, umaga pala, lumabas na sila ng bahay, yung kahoy na panggatong, at saka yung kutsilyo, at saka yung pangapoy. Tapos nung sila nagpunta sila sa bundok nung kung saan iahandog yung bata nga, yung Isaac. Tapos pagdating po doon sa Isaac, nung sila 3 araw naglalakbay, dumating na sila doon sa bundok ng pag-aalayan. Sabi niya dun sa mga may kasama po kasi silang 2 alalay at saka yung mga bisiro na nagdadalo ng ganda. Sabi na, dito na kayo, magantay lang kayo dito. At kami ng 2 isa ka pupunta doon sa altar at kami lang ay mananalangin. At babalik din kami 2 pagkatapos namin. Tapos nung pakita sila, nagtaka yung bata. Nagtaka yung bata si Isaac. Sabi niya, tatay dito na po tayo. Dahil natin yung panggatong, dahil natin yung kutsilyo, dahil natin pero wala pa po tayong pangalay. Sabi niya, wala pa po tayo na tupa ng pangalay. Sabi niya, sagot sa kanya ni Abraham, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng iaalay sa Kanya.
Sa madaling po sabi, nakarating po sila doon sa itaas. Ngayon, pagdating po sa itaas, nagawa ng altar si Abraham. Tapos pagkatapos niya magawa ng altar, bigla niya ginapos yung kanyang anak, si Isaac. At siya po ay inihiga niya doon sa altar at doon nagsimulang kanyang ihalay si Isaac. Tapos nung sasaksakin na niya si Isaac as a offering sa Panginoon, bigla po may dumating na angel. Sabi po ng angel, Abraham, huwag mong ituloy yan. Ngayon, alam ko na ang iyong puso. Nakita ko na yung iyong pananampalataya sa akin. Hindi mo dapat ituloy yung pagpatay sa anak mo. At ni Abraham ng pagangat ng ulo niya, paglinga niya doon sa paligid, nakakita niya siya ng isang tubo, ng isang ang tawag dito, sheep, sa isang sheep na yung hindi makatakbo dahil na konyusumay sa mga kahuyan. Yun ang hinuli nila at siyang inihari nila. Kaya natuwa si Abraham dahil na alam niya na ang Diyos ay hindi siya pababayaan, na ang Diyos na kanyang pinanampalataya ay hindi sisira sa kanyang kasunduan. Kaya po yung pong kwento ni Abraham, yung po ang magandang illustration ng dito sa tungkol sa pananampalataya. Ano po? Paniniwala. Faith. Yung faith natin, yung ating paniniwala sa Panginoon. Kasi po, tayo po mga naniniwala, tayo po mga believers, mga born again Christian na tinatawag. Tayo po, ang marka po natin is mananampalataya. Naniniwala po tayo sa Diyos na hindi natin nakikita. Nananalig po tayo sa bagay na hindi natin gawa. Bakit po tayo nandito? Bakit po tayo pupunta rito? Tanungin ko kayo. Ano pong purpose mo bakit kayo nandito? Di ba? Bakit ka ba gusto mo makinig ng dula? Hindi mo na alam. Kasi nananampalataya tayo. Alam natin na ang Diyos natin ay totoo. Alam natin ang Diyos natin ay buhay. Hindi tayo naniniwala na walang Diyos, hindi Kaya tayo nandito dahil alam natin na may Diyos na buhay. Na tayo nananampalataya. Di ba? Di ba? Ganon tayo. Tayo ay naandito dahil sa ating pananampalataya. Hindi tayo naandito dahil gusto lang natin na makapag-banding, makapag-share o mag-aral dito. Hindi po sa palagay ko, hindi ganon. Nandito po tayo dahil mayroong espiritu na nag-aakay sa atin na pumunta rito dahil yung ating faith na tinatawag nga ay nasa ating puso. Dahil sabi nga po, ang faith ay nanggagaling sa Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya. Amen. Sabi nga po dun sa Romans 12:3, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa narapat ang inyong sarili. Sa halip ay tingnan ninyo ang inyong sarili sa tunay ninyong katayuan. Ayon sa sukat ng pananampalataya, ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Makikita po natin yung pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos. Hindi po galing sa atin yung, hindi po natin ang pananampalataya po, ang faith, ay nanggagaling sa Panginoon. Binigyan niya po tayo ng sukat ng pananampalataya. Yung sukat sa atin, nung tayo tinanggap natin si Jesus Christ, ibinigay niya sa atin, sa puso natin, na tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Dahil hanggat hindi po natin tinatanggap si Jesus Christ sa buhay natin, wala pa po yung pananampalataya. Hindi tayo niniwala na hindi tayo na kahit yung natin sa pagpunta sa church, wala tayong desire na makapunta sa church dahil wala tayong pananampalataya. Pero simula po nang tinanggap natin siya, binigyan po tayo ng Panginoon ng faith na tinatawag o pananampalataya sa puso natin. Nakuha ba natin? Malinaw po ba? Malinaw po ba? Okay. Kaya po, yung po pananampalataya, binigyan tayo ng sukat, yung pinaka
hindi po malaki, hindi po hindi pa po yung pananampalataya. Hindi naman tawag merong portion na ibinigay sa ating puso ang Panginoon ng pananampalataya. At ang pananampalataya nga po, sabi nga dito po sa may dalawang klase po ng pananampalataya. Yung gift of faith o regalo sa pananampalataya. Yun po yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Panginoon na pwede kang makapagpagaling, pwede kang gumawa ng miracles, pwede kang makapagturo. Yun po yung tinatawag na regalo sa pananampalataya. Na kahit ang pananampalataya mo ay maliit o malaki, merong regalo ang Panginoon. Makikita niyo yung mga tao, merong magaling diyang magturo. Meron po diyang mga nakakapaggamot. Di ba nakikita natin sa niya? Meron po mga tao dyan na nakakagawa po ng mga miracles, healing, mga gano'n. Yung po ang tinatawag na regalo ng Panginoon, regalo ng pananampalataya, na hindi sinusubok hindi tinitingnan kung gaano kalaki yung pananampalataya mo. Ibinibigay ng Panginoon yon, depende sa sitwasyon. Halimbawa, gaya po nangyari sa akin, ako po nung ako'y siguro mga anak po yung panganay kong lalaki. Ito makikita ko, nagkwento ko lang po siya sa akin ito na ako po ang pananampalataya ko noon, talaga po maliit lang. Hindi pa po ako kasi nung ganito na tumatayo, tahimik lang ako, nasa isang tabi, ultimo mag-pray po, hindi ako marunong mag-pray. Kaya nung ipinanganak po ang anak ko, ipinanganak po yung lalaki. 1 week na po siyang nagle-labor sa ospital, yung misis ko. Ngayon, 1 week siya nagle-labor, hindi pa po lumalabas yung bata. Tapos, pinigyan na po siya ng desisyon ng pinaka-head ng ospital, ng doktor. Sabi niya, pag dumating ang 12 o'clock at hindi ka siya nanganak, o-operahan natin siya. Gagawin si cesarean. Yung po ay first time na mangyayari sa amin ng misis ko. Kaya po, hindi ko po alam kung bakit. Nandun ako sa labas ng operating room. Dinala po siya sa operating room. 11:30 pinasok na po sa operating room. Tapos, pagdating ng 12 o'clock, o-operahan na siya. Tapos sa labas po ng operating room, nandun ako. Hindi ko po alam kung bakit. Bigla ako nag-pray. 11:47. Ano na po yung 11:47 nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, huwag niyo pong hayaan na ma-operahan yung asawa ko. Hayaan niyo po maging normal yung kanyang panganak. Alam niyo po, on that time, on the spot, lumabas yung doktor, sabi niya, nanganak yung asawa mo. Bili mo, ilang minutes ka lang, operahan na siya. Hindi ko alam, yun ang tinatawag na regalo sa pananampalataya. Ako, isang tao na walang pananampalataya ng panahon na yun. Hindi ako umattend. Hindi pa ako umattend ng church at nung panahon na yun. Pero dahil sa gift nung panahon, nung tiwala ko sa Panginoon, kahit hindi pa ako binibigyan ng talagang ng pananampalataya ng Panginoon, nandun yung aking puso. Nakita ng Panginoon yung puso ko na ang puso nito totoo. Kaya binigyan niya ako nung miracle na yun, na masasabi kong miracle, dahil doon sa pananampalataya. Yun ang tinatawag na pananampalataya, ay yung regalo sa pananampalataya. Siguro po nakaranas na rin kayo ng ganito pagkakataon sa buhay ninyo, sa anak nyo, sa pamilya nyo, na nagkaroon tayo ng mga miracle sa buhay, na hindi natin alam kung bakit biglang natupad. Pero kung titignan natin ang puso natin, hindi naman talaga ako tawag dito. Pananampalataya ko talaga namang hindi malaki, di ba? Tanongin niyo po yung sarili niyo, siguro may experience sa akin. Ako po maraming bagay nangyari sa akin yan. Hindi lang po isa. Lalo na po nung ako'y nanampalataya diretso na ako sa pagpananampalataya. Doon ko po dumami yung yung mga kung sasabi kong miracle. Kahit po yung asawa ko naniniwala sa akin na pagka nagkasakit yung bata, hands ko gumagaling. Opo, yun po tinatawag na pagtotoo ang puso mo, nakikita yun. Yun ang binibigyan ka ng regalo. Pero tatandaan po natin na ang ating po ay yung regalo po ng pananampalataya ay depende po sa sitwasyon natin. Na ito po ay hindi nagtatagal sa ating puso, hindi nagtatagal sa atin na forever na habang panahon pwede kang gawa ng miracle, habang panahon pwede kang mag-healing. On that time, on that situation lang po.
Hawa po natin. Tapos, yung pong isa pa po ng pananampalataya, yung pong tinatawag na develop faith. Yung pong develop faith, gaya po ng sabi ko nga, tayo ay binigyan ng tayo po ay ayon sa sukat na pananampalataya pinagkaloob ng Diyos. Sa sukat. Sukat lang po yung ibinigay ng palataya sa ating Panginoon. Ang isa pa pong mga uri ng pananampalataya ay yung tinatawag na develop faith. Yung pong nabubuong pananampalataya. Kumbaga po sa binigyan tayo ng Panginoon ng 5% na pananampalataya. Yun po ay depende sa atin kung ating palalaguin. Depende po sa ating paglakad sa Panginoon. Malalaman na ang ating ng sukat na binigay sa atin ng pananampalataya ay lumalaki yun dahil sa pagsunod natin sa Kanya. Dahil sa paniniwala natin na ang ating Diyos ay totoo. Kagaya po yan ng sabi nga po ni Mami kanina, kagaya ito ng isang seed, ng isang buto. Na pagka yung pagbuto na yon ng paniniwala, ng pananampalataya, itinanim po natin sa ating puso. Makikita po natin, yung pananampalataya yun is nag-grow. Nagbubunga. Gaya nga po nasabi rin sa Biblia. Alam niyo po yung sabi ni Jesus Christ, kung ikaw lang ay may pananampalataya gaya ng butil ng mustasa. Kung alam po natin yung butil ng mustasa, mas maliit pa po yung sa 1 mm. Mustard seed na tinatawag. Pero pagka po yun na nagbunga at lumago, napakalaki po ng kanyang puno. Ganun po rin ang tinatawag na develop faith. Yung pong itinanim mo sa iyong puso, yung iyong pananampalataya, at ito ay inalagaan mo, diniligan mo, itinanim mo sa magandang pamumuhay mo. Yung pananampalataya po natin ay lumalago. Na sa paglago po ng ating pananampalataya, doon natin makikita na may time, magkakaroon tayo ng power dahil sa ating pananampalataya. Nagkakaroon po tayo ng mga pagbabago sa buhay na hindi natin napupuna. Na yung kung dati nating buhay, tayo lost na tinatawag. Kung tayo hindi natin makontrol, nandiyan lagi yung problema, nandiyan lagi yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Pag nabuo po yung development natin, nagtiwala tayo, ibinigay natin yung ating sarili sa Panginoon. Ibinigay natin lahat ng tiwala natin sa Panginoon. Lahat ng bagay, siya ang bahala. Hindi ko ito kaya. Hindi ko ito, ang Diyos lang ang pwede sa Diyos lang ako magtitiwala. Kahit po din sa sakit natin. Pagka natin, ang sakit tayo po mayroong mga sakit. Pag inisip natin yan, nabubuo yung hindi natin pagtitiwala sa Panginoon. Diba? Pero pag ang ating pong, kahit po tayo may sakit, meron tayong pananampalataya sa Panginoon, wala itong sakit na to. Ang Diyos ko ang naglumikha sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng buhay. Siya rin ang magbibigay sa akin ng kagalingan. Hindi po natin masasabi na, ay, paano ba ito? Sarili isip mo pagaganahin mo. Nawawala po yung pananampalataya natin. Pagka po ating ibinigay yung buong buhay natin sa ating Panginoon, lahat po ng bagay sa financial, wala tayo dati tayo ng problema, trabaho tayo ng trabaho, bakit ako trabaho ng trabaho, wala rin nangyayari. Di ba? Hindi niyo po napansin yan, trabaho tayo ng trabaho. Dahil kahit po sa ating mga pangailangan, sabi nga po sa Biblia, lahat ng bagay ay ibibigay ko sa mga taong naniniwala sa akin. Amen. Everything is possible who believes in me, sabi ni Jesus Christ. Kaya po ako po, talagang naranasan ko yung buhay na gano'n. Kung alam niyo po ako, hindi po ako nagtatrabaho. Almost, more than 10 years siguro ako hindi nagtatrabaho sa sa kaisya. Sarili ko kulang trabaho. Sarili akong hanap ng sarili kong pera. Nung una po, gano'n ang buhay ko. Sarili kong lakas, hindi ako tumatawag sa Panginoon. Pero nangyayari po, wala rin ako noon. Nalagi na lang ako na, pag sabi ko na, magsikap lang ako, kapag ako magsikap ka lang, magkakaroon ka naman eh. Hindi ka maghihirap eh. Di ba ba? Tayo pala ka naman ako niya. Magsikap ka lang, hindi ka man eh. Pero tingnan niyo po ang buhay ninyo. Naangkin yung problema, naangkin yung kahit anong trabaho mo, pagod na pagod ka lang, pero kulang pa rin.
Hindi ka pa rin kontento. Wala kang may pera ka, wala kang contentment sa buhay. Pero pagka ikaw ay sa ko ng Panginoon, yung tiwala mo, binigay mo sa Kanya. Alam ba yung wisdom na binatata, yung wisdom na binibigay ng Panginoon? Ibibigay niya sa iyo yung wisdom na kahit ikaw ay hindi magpakahirap sa trabaho mo, kahit ikaw ay magtrabaho lang ng normal, pagpapalain kita. Kasi, ang atin po kasing kaalaman, kung sariling kaalaman lang natin, kahit kumikita tayo ng malaki, may pera po. Kasi siguro gustusin niya. Kahit hindi natin kailangan. Pero pagka po ikaw may wisdom ng Panginoon, yung kapirasong ating naipo o na kinita, pag binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, labis-labis pa po. At hindi lang yon, yung kaligayahan mo sa puso na andoon, yung katawan mo, hindi naghihirap. At inyo po malalasan yan, inyo po, ate po malalaman niya sa buhay natin, na pagka tayo lumalakad sa buhay ng Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya, na andoon yung lagi niyang paghawak sa atin, lagi yung pag-guide sa atin. Sabi nga po din sa Psalms 32:8, sabi niya, I will guide you and teach you. Sabi niya, dahil ako ay lagi mong kasama. Kaya po yung pagkakangati pananampalataya ay binigay natin ng totally sa Panginoon. Lumakad tayo sa Panginoon pananampalataya. Nandun po yung laging pagkikir niya sa atin. Na ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Na ang layunin po niya sa atin ay mabuti. Wala pong layunin masama sa atin ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan yan. Lagi po natin tatandaan na tayo ay nanggaling sa Panginoon. Siya ang lumikha sa atin. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo ay dahil sa iyong sariling hindi pagsunod. Sariling hindi pananampalataya sa Panginoon. Kasabihan niya na pag ikaw, malaki ang problema mo, napakaliit ng Diyos mo. Pero pag maliit ang problema mo, ang laki-laki ng Diyos mo. Pag malaki ang Diyos mo, napakaliit. Doon po natin makikita yon na anong laki ng problema ito, ay mas malaki dyan ng Panginoon ko. Di ba? Pag nakita mo, napakalaki ng Panginoon mo, pag nakita mo na ang Diyos mo, ang nagbibigay, alam mo na lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos na lumikha sa iyo. Ano pang ating ipag-aalala? Wala na po tayong mag-aalala. Wala na po tayong iisipin pa sa buhay. Kaya po yung problema natin sa bakit tayo problema dito? Problema ng Panginoon yan sa atin. Hindi problema natin yun. Ang Diyos ang problema sa atin kung paano niya tayo babaguhin o ibabalik sa kanyang layunin. Sa kanyang, kasi po bago pa po tayo nilikha ng Panginoon, nandun na po yung layunin niya sa atin. Hindi na po mababago yun. Kaya po lang nababago yun dahil doon sa bigay niyang free will, yung ating pansariling free will, kagustuhan. So, ating pumaano natin na ang sa pananampalataya nga po, ito po ay naalagaan. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, naniniwala sa Panginoon, ito po ay napapalago, naalagaan. At marami pong paraan kung paano naalagaan ang pananampalataya. Na yung ating dating pananampalataya na dating patay o maliit lang, ito po ay nami-maintain o napapalago. Una po, dahil po sa pakikinig. Hearing the words of God. Sabi nga po sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may pangangaral tungkol kay Kristo. Sa ating pong pakikinig, kaya nga po ng pagka po tayo nakakapakinig ng mga salita ng Panginoon, at nabubuo po yung ating pananampalataya, yung pong ibinigay sa ating pananampalataya ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng kahulugan. Nagkakaroon po ng mga, ating dinidilig. Ating dinidilig yung ating pananampalataya. Pagka tayo nakakadinig ng salita ng Diyos, pagka po tayo nagbabasa, o kaya merong
mga narinig tayo sa mga halimbawa dito sa mga sa church of preaching, yung pong ating pananampalataya na didilig, lumalago. Nagiging po siyang isang gaya nga ng buto na palago ng palago habang tayo nakikinig ng salita. Pagka po tayo nakikinig kasi ng salita, yung pong pananampalataya natin, lagi na rin, tawag ito, lagi na po rin, tawag ito, nagiging stable po. Nagiging hindi tayo nagiging yung pabago-bago ng pananampalataya, ng paniniwala sa Panginoon. Kasi kung tayo po'y dilig na dilig ng salita ng Panginoon, lagi po tayo tawag ito, tayo yung masaya, wala tayong problema, di ba? Kasi yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya ay nandoon. Ang ibig sabihin, hindi natin iniisip yung ating buhay, ang ating kinalalagyan. Hindi natin iniisip yung kung ano nangyayari sa atin. Ang iniisip lang po natin, tayo ay hawak ng Panginoon. Di ba? Nandun po lagi yung paglago sa pagkinig. At ang isa pa po ay nandun po rin yung pong pagsunod. Pagka po tayo sumusunod, sabi nga po sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito ay pinakikinggan lamang at hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Pagkatapos po nating makadinig ng mga salita, pumasok po sa ating isipan, pumasok po sa ating puso, ito po raw ay isa pa rin patay pag hindi po natin ito isinagawa o sinunod. Yung sinunod natin yung kung ano yung ating mga nadidinig na salita ng Panginoon. Ako pa natin? Na tayo, pagka tayo nagkakaroon tayo ng mga salita na pumapasok sa ating isipan, sa ating puso, pag ito ay ating isinagawa, hindi lang po natin nadinig, ay yung pong ating isinagawa, halimbawa ganito, pag ikaw ay nakarinig ng salita, tapos yung salita, inilagay mo lang dito sa puso mo, inilagay mo sa pero hindi ka nag-aam. Hindi mo, halimbawa sa pag-share, nadinig mo na. Kasi alam mo, layo na sa atin ng Panginoon. I-share natin ang salita sa buong mundo. Yung pag-share sa ibang tao, isa pong klase ng obedience sa Panginoon yun, sa salita niya. Para kung nakadinig tayo ng salita, gaya po ng isang bata, halimbawa yung anak mo, halimbawa, nasa araw ng tapon ng basura, sabi mo doon sa anak mo, pakitapon nga ng basura sa basurahan. Tapos, sabi ng bata, opo, nadinig niya yung sinabi mo. Pero tuloy pa rin yung bata sa paglalaro. Hindi niya inilabas yung basura. Hanggang sa lumabas siya ng bahay, nandun pa rin yung basura. Pero, kung ating pong titingnan, yung bata, nadinig po niya yung sinabi ng magulang niya. Ako pa natin, nadinig po niya yung salita, pero hindi siya sumunod. Alam niya na nadinig niya sa sinabi ng kanyang nanay o tatay na ilabas mo yung basura. Pero hindi siya sumunod. Ganun po rin tayo. Na pagka po tayo binigyan ng words ng Panginoon, na sabi niya, ganito ang gawin mo. At tayo, ay sabi niya, opo, hi. Tapos hindi naman tayo sumunod. Wala rin. Hindi natin ilagay sa action yung salita niya. Sa paraan po ng pag-action natin, sa paraan ng pagsunod natin sa Panginoon sa kanyang mga salita, doon po lumalago yung ating pananampalataya. Yung pong ating paglakad sa Panginoon, sa pananampalataya, ay unti-unti pong lumalaki, unti-unti pong nadidevelop. Darating ang araw na siguro makikita niyo dito sa ating mga manggagawa na nag-aaral kami, nakadinig kami ng salita, nandito kami, gumagawa. Sinusunod po namin yung mga nadinig namin, yung mga napag-aralan namin. Kami po, sa totoo lang isa ako sa hindi, sabi ko, hindi ako karapat-dapat. hindi ako karapat-dapat magsalita rito. Dahil, totoo lang po ako nung kami nandito po kami sa Warabi, yan,
Si mami, pinipilit na nga ako. Sabi, hindi ako pwede. Lagi ka na sagot ko. Pero dumating po yung panahon na dahil sa pag hinawaan ka ng Panginoon, yung salita na dapat mong i-action na nandun po yun, hindi ka na makakatanggi. Tapos, nasa sa iyo na po yun, yung free will mo na kung tatanggi ka pa o hindi. Kasi po, gaya po namin dito, nakita po, ilagay po namin sa action, tayo po kami dito, na hindi po namin alam kung ano mangyayari dito sa Adachico Outreach. Magtatag po kami, ilan lang po kami, 5 lang po kami. Pero, tandaan po natin, sabi nga po sa Revelation 3, na ang Diyos ang nagbukas, walang pwede magsara nito. Amen. Pag ang Diyos ang nagbukas ng simulang charts, walang pwede magsara. Kaya hindi po ito lakas namin. Ito po ay lakas lang ng pananampalataya namin sa Panginoon. Yung po tatandaan natin, hindi po sa lakas namin ang gagaling ang aming pagsisilbi sa inyo. Dahil po kami, kahit po ako hanggang kinakabahan pa rin ako. Nakakatog pa rin ako sa pagsasalta sa inyo. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa inyo. Ang sinasabi ko po lang sa inyo kanina, pray na ako, Holy Spirit, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Nawawala ako. Kaya yun po yung pananampalataya po ba? Yung pananampalataya natin makikita natin sa mga kapatiran natin na magiging example sila, magiging ehemplo sila ng sa buhay natin na bakit yung nagsisis na ito? Eh, totoo lang, ito hindi nagtatrabaho. Bakit ito? Maligaya pa rin sa buhay ito. Samantala ko nagtatrabaho. Diba? Hallelujah. Diba? Gusto mo yun na makikita mo. Hindi nagtatrabaho, bakit maligaya yan? Bigay pa ng bigay na. Doon po natin makikita yung makikita po natin yung kanyang ibinigay na sukat ng pananampalataya ng Panginoon. Makikita natin na lumalago. Makikita natin na yung kanyang sukat ng pananampalataya ay na kanyang nadidiligan, na kanyang itinanim sa magandang lupa. Nakuha po natin? Kaya po sa pamagitan po ng pananampalataya, wala pong imposible. Wala pong imposible. Ano ba yung sakit na yan? Ano ba yung problema na yan? Sakit lang yan eh. Pag alam mo kung kanino ka nananampalataya, alam mo kung sino ang Diyos na may gawa sa iyo, palagi ko sasabihin mo, upo na lang ako sa isang tabi. Dahil wala kang problema. Ang problema natin lahat nasa, siyang bahala. Siyang gumawa sa atin, siyang may layunin sa atin. Ang layunin natin, hindi natin kayang baguhin. Di ba? Ang kailangan lang natin gawin ay sumunod. Kaya po ating tatandaan sa pananampalataya, lagi po natin ilagay yung action, yung pagsunod. Bukod sa ating napakinggan, ilagay natin sa action para makuha natin yung paglago ng ating pananampalataya. Dahil marami po dito na pinababayaan yung pananampalataya. Pag pinabayaan po niyo yung pananampalataya, namamatay po rin ang pananampalataya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kahit pa po kayo ay tumanggap na sa Panginoon at hindi niyo dinilig yung inyong pananampalataya, hindi niyo dinilig ng salita ng Panginoon, namamatay niyo doon. Kaya nga po may tinatawag ng mga backslider eh. Yung mga nakakilala sa Panginoon tapos umaalis ulit. Bakit ka mo? Kasi pinapayaran nila yung kanilang sariling pananampalataya. Hindi yung pananampalataya na nanggagaling sa Panginoon. Yun po yung pinaka-logic doon. Nakilalanin mo kung sino ang Diyos na pinanampalataya mo. At ang buhay mo sigurado. Di ba ba? Naintindihan po natin? Kaya po, may makikita pa po tayo ng mga kapatiran na kung bakit sa yung pagka po kinakailangan po tayo pagka tayo isa pa po halimbawa ng paglago ay yung wag po tayong magre-refuse sa salita ng Panginoon. Pag napakinggan natin, tanggapin natin. Siguro po meron tayong mga kaibigan na makikita natin na pag sinira natin ng salita, nawawala. Di ba? Tawagan mo sa telepono, pag sinira mo na, pinapatay yung telepono. May gagawin ako. May gagawin ako, di ba? Para ba sinusurugan, parang gano'n umiiwas. Pagka po ito isang mananampalataya, umiiwas ka sa siguraduhin mo, babalik ka doon sa panahon na
ang buhay mo ay magkaano naman, hindi, babalik ka naman sa panahon ng paghihirap. Kaya po doon po tayo, doon po natin nalilagay na ang ating sarili, yung ating panampalataya ay kinakailangan lumago. Diligin natin, ilagay natin doon sa lupa na malago, na tawag ito, mabay misma, kumbaga sa ano, matabang lupa. Gaya po nito, pagkatid po natin sa church, ito po ay isang paraan ng pagtatanim ng ating panampalataya sa matabang lupa. Kasi pag pumunta tayo dito sa loob ng church, nakita po natin yung nakita po natin yung biyaya ng Panginoon. Nakita po natin yung kaligayahan sa buhay natin. Nakita po natin yung layunin ng Panginoon sa atin. Hindi po natin, kung po ba tayo dito, nalulungkot po ba tayo pag pupunta tayo dito? Hindi, di ba? Pag pupunta tayo dito, pag makikita natin sa ating buhay, nawawala yung problema natin. Dati, yung problema ko, tapos nung magpupunta ko sa church, biglang nawawala. Di ba? Kahit sabi ko kanina, patawa ko kanina. Di ba? Marami po nagpatawa-tawa ng ganyan, kahit po ako nandun. Tayo po lahat nagpatawa ng ganyan. Noong nga amin po panampalataya, itinanim namin sa lupang mataba, na bago po. Pinraktis namin ng sarili namin na kami ay laging hindi kami atin ng Sunday. Umulan man, umagyo. Yakagin man ako ng asawa ko. Hindi ako. Kasi po commitment sa Panginoon yan eh. Yung po ating ngayong atin, wala pong excuse yan. Unahin natin yung ating pananampalataya at uunahin tayo ng Panginoon sa ating buhay. Okay po ba yung gano'n? Punta po na sa conclusion na po tayo. Ang conclusion ko po ay puro tanong. Naniniwala ka ba na ang ating Diyos ay may layunin sa bawat buhay natin? Amen. Naniniwala po ba kayo? Na ang Diyos ay may layunin sa atin. Na hindi natin pwedeng baguhin yung layunin na yon. Kami sa mga otas na chini. Nakuha po natin? Mukti kiga ano. Naniniwala ka ba na ang ating Diyos ay makapagpatiwalaan? Makakapagtiwalaan. Kasi makakapagtiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Makakapagtiwalaan. Makakapagkatiwalaan. Do you believe that our God can be trusted? Amen. Better. Na tayo ay kanyang mahal at iniingatan. Amen. Amen po ba tayo dyan? Hallelujah. Na nililigtas sa lahat ng kasalanan at karamdaman. Hallelujah. Na binibigyan ng kaginhawaan sa buhay. Amen. Ito po ba ay pinaniniwalaan nating lahat? Na tayo ay isasama niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen po tayo dyan. Tayo po natin magsitayo. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat sa araw na to na binigyan mo kami ng kaunawaan sa aming panampalataya. At Lord, sinabi mo na sa iyo kami magtitiwala ng buong buhay namin dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na naglalang sa amin. Ikaw ang Diyos na laging nagbibigay sa amin ng suporta at kaalaman. Kaya po, Lord, maraming salamat, Lord. At hayaan mo na ang aming puso at ang aming isipan ay magkaroon ng pagtitiwala at may saglit namin ang aming buhay nang walang ibang kadahilanan. Dahil po, Panginoon, ikaw lang ang tanging makakapagbigay sa amin ng aming kaligtasan sa aming buhay, Lord. Sa lahat ng aming suliranin, sa lahat ng aming pangailangan, sa pinansyal, kahit sa aming mga karamdaman, ikaw lang ang aming aasahan, Panginoon ko, Lord. Kaya po, maraming salamat po sa pananampalataya na binigay mo sa amin, Lord. At hayaan mo ng pananampalataya ito ay aming itanim sa matabang lupa at ito ay lumago. At kami po hinihiling sa iyo at kami po ay dumadalangin sa iyo na huwag mo pababayaan na kami ay mawalay sa iyo, Panginoon Lord, dahil alam po na may hina pa kami sa aming
pagtitiwala sa aming pananampalataya sa Lord. Kaya po kinakailangan namin ng gabay sa bawat oras, sa bawat segundo ng aming buhay. Kaya po Lord, maraming po salamat. Kaya ako na ang aming hindi lang sa aming buhay, pati po sa aming pamilya Lord, sa aming mga kaibigan, sa aming mga anak, ay may bigay namin at may turo kung paano ang magkaroon ng pananampalataya at tumakas sa pananampalataya na binigay mo sa amin. Maraming po salamat Panginoon Lord, at ito po ang aming dalangin. At kami pinagpapasalamat sa pangalan ng Jesus.